Naglabas ng withdrawal forms ang Commission on Elections para sa mga gustong bawiin ang kanilang pirma sa People's Initiative. Hihingi ng ilang personal na impormasyon tulad ng pangalan, address at precinct number kung saan nakarehistro. Kailangan ding ilagay ang dahilan ng pagbawi sa pirma. Makukuha ang signature withdrawal forms sa inyong local election officers at doon din isusumite. Nilinaw ng COMELEC na ang pagtanggap nila ng withdrawal forms ay para sa pagre-record lang at hindi formal na aksyon kaugnay sa mga petisyon para sa People's Initiative. Nitong January 29, sinuspinde ng COMELEC lahat ng proseso kaugnay sa People's Initiative. Ikinatuwa ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pakikinig ng COMELEC sa mungkahi niya na huwag pigilan ang karapatan ng mga tao na bawiin ang kanilang pirma. Komento naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, huwag nang pahirapan ang proseso ng signature withdrawal. Hindi na raw dapat hinga ng paliwanag ang mga tao. Makalipas ang 3 taon, hindi pa rin malinaw sa mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero kung mabibigyan pa sila ng hustisya. Gayunman, hindi sila pinanghihinaan ng loob at muling umapela sa Department of Justice. Laging una ka sa balita ni Emil Sumangil, exclusive. Naipadala pa ni Glenn Hermar, isa sa 36 na mga nawawalang sabungero, ang video na ito sa kanyang asawa noong gabi ng May 11, 2021 habang siya ay nasa isang sabungan sa Santa Cruz sa Laguna bago siya nawala. Si Hermar ang kumukuha ng video. Kasama niya noon sa sabungan sina Kiel Bohol, Mark Joseph Ignacio, Romualdo Diano, Eric Legaspi at Nerio Anticristo na pawang nawawala rin. Yan ang huling kita ko sa anak ko. Yun yung kasama niyang iba? Wala na rin. Sabay-sabay sila na. Sabay-sabay silang nawala. Ang pagkawala ng 6 na sabungerong ito na pawang mga taga-Bulacan, magtatatlong taon nang nananatiling walang linaw. Walang reklamo na naihain sa piskalya dahil kulang daw sa ebidensya. Hindi pa ba ebidensya na handun sa sabungan? Kaya sobrang nakakalungkot. Wala na rin daw nangyari sa buwan ng case conference sa Department of Justice na nooy walang patid nung mainit pa ang usapin. Nung nakaraan po January, hindi po natuloy. Tapos nangako po ulit sila na ngayong February, imimit nila yung mga kamag-anak ng mga nawawala. Matatapos na naman po yung February. Wala na naman pong update sa amin kung kailan kami pupunta ng DOJ. Sa ngayon, pinipilit na lang daw ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na huwag panghinaan ng loob. Ano na yung plano nila para sa amin. Hindi naman kami bibitiw kahit abuti ng ilang taon yan. Meron pa po ba kaming iniintay ng hustisya? Yun po malaking katanungan sa amin eh. Kasi kami po hanggang ngayon, hindi kami sumusuko hustisya sa kanilang pagkawala po. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Department of Justice. Ito ang unang balita. Emil Sumangil para sa GMA Integrated News. Dahil may El Nino ngayon, nagbabala ang pag-asa na magiging mas mainit pa kumpara nung isang taon ang darating na tag-init. May unang balita, si Maki Pulido. Kahit tanghaling tapat, tuloy sa trabaho ang trabahador na si JR. Pag-inom ng tubig ang kanyang panabla, lalo't nagbubuhat siya ng mga sako ng semento. Okay naman daw lumilim kung matindi na ang tirik ng araw pero maapektuhan kasi ang arawang sweldo. Sa amin, okay, kasi lang dito sa trabaho namin, kailangan talaga namin para kumita kami. Sabi ng Pag-asa, posibleng mas mainit pa kumpara sa naranasang summer noong nakaraang taon ang mararamdaman sa full impact ng El Nino simula Marso hanggang Mayo. Dito sa Metro Manila halimbawa, sa Marso maaring umabot ng 34.6 hanggang 36.5 degrees Celsius ang temperatura. Ibig sabihin niyan, ang heat index o ramdam na init maaring umabot ng higit 40 degrees Celsius. Kung sabi natin na globally ay warmest year ang 2023. So dito po makikita natin this could be one of the warmest year. Medyo mapanganib ito kasi ang normal body temperature is 37 degrees lang eh. So pumapatak yung nasa labas mas mainit pa po para tayong nilalagnat. The key is hydration, no? We should have 8 to 12 glasses, dagdagan pa natin po every day. Sa Mangaldan, Pangasinan, napapansin ni Mang Dong ang madalas na pagkakasakit ng alaga niyang baka dahil sa matinding init. Minsan may sipon, nasisipon. Sipon na dahil kung sa gabi o sa umaga, medyo malamig-lamig. Tapos mainit. Ang ilang baka sa probinsya nakitaan ng mga sintomas ng heat stroke gaya ng paglalaway at panghihina. Pinag-iingat ang mga nag-aalaga.
dapat well-monitored yung mga alaga nilang hayop. Pangalawa, provision of tubig na inumin. Problema rin ng heat stroke sa mga alagang baka sa Zamboanga City, lalo't ang ilan sa kanila na iwang nakatali sa bukid kung saan may natitira pang berdeng damo kahit tuwing tirik ang araw. Ayon sa City Veterinarian's Office, mabuting ilipat ang mga hayop kung saan may masisilungan. We advise yung mga special mga farm animals not to avoid them to be exposed na sun from 10 o'clock in the morning to 3 or 2 o'clock in the afternoon. Bukod pa sa pagkaubos ng damo sa bukid, posibleng maapektuhan ng tagtuyot ang pagtatanim ng mais, ayon kay Agriculture Undersecretary Deo Gracias Victor Savellano. Kaya nagpaalala na raw sila sa mga magsasaka na magtabi na ng pagkain ng mga alaga nilang hayop. Pagdating naman sa supply ng tubig, hindi raw nakikita ng MWSS na magkakaroon ng service interruption. Kahit daw bumaba ang level ng Angat Dam, may mga alternatibong water supply. Pati pagtaas ng demand sa kuryente, kakayanin. Ayon sa Department of Energy, wag lang daw pumalya ang mga transmission line ng NGCP at distribution utilities. Sa kanilang simulation, sinagad sa 14,000 megawatts ang peak demand sa Luzon sa buwan ng Mayo. Sa senaryo raw na yan, may 16,000 megawatts pang supply. Wala tayong inaasahan na magkakaroon ng brownout. Yung outages naman ay hindi lang galing sa supply. Meron ding mga outages na nagre-result from local conditions. So problema sa transmission, distribution facilities. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Idineklarang condemned o hindi naligtas okupahin ang ikalawang palapag ng St. Peter the Apostle Parish sa San Jose del Monte, Bulacan. Pinapakondem namin lahat ng kahoy. Bakit? Because of infestations. Ang cause ng pagbagsak is termite infestations. Nire-recommend na rin namin sa church na palitan na rin ng flooring. Steel or concrete or pwede pa rin wooden, pasta treated. Permanent structure ang concrete Ayon sa mga city building inspector, matinding pinsalang dulot ng anay ang sanhi ng pagbagsak ng second floor ng simbahan nitong Ash Wednesday. Ipinasusuri din ang bubong ng simbahan para makita kung maayos pa ito. Pag-aaralan muna hanggang sa linggo kung pwede pang magdaos ulit ng misa sa naturang simbahan. Wala naman daw balak magsampa ng kaso ang pamilya ng isang nasawi at 55 sugatan sa trahedya. 72 po ang huling bilang ng mga nasawi sa pagguho ng lupa sa Maco, Davao de Oro. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 36 naman ang nawawala pa rin. Ang ilang na-recover na bangkay na hindi pa nakikilala, pansamantala munang inilibing sa Maco Public Cemetery. Pero bago yan, kinunan muna ng DNA sample ang mga bangkay at nilagyan ng palatandaan ang mga kabaong. Samantala mga kapuso, malagotes ang vibe ni Kapuso Global Style Icon, Heart Evangelista, sa renewal of vows sila ni Senator Cheese Escudero. Ginanap ang ceremony sa Balisin Island. Bukod sa kanyang eleganteng beige gown, agaw pansin din ang accessories ni Heart. Dashing in white naman si Senator Cheese. Ang renewal of vows ni Heart at Senator Cheese ay kasabay ng kanilang 9th wedding anniversary. Capture din sa event ang ilang emotional moments ni Heart at ng kanyang mommy. Aww. Ang ganda niya. Grabe. So glamorous. Para sa mga mamamalengke ngayong umaga, kumustahin natin ang presyo ng gulay sa Bagsakan sa Balintawak, Quezon City. May unang balita live si James Agustin. James? Susan, kung dito sa Bagsakan ng gulay umaabot pa rin hanggang 200 pesos per kilo yung bell pepper. Iba po yung sitwasyon sa area ng Ilocos kung saan may ilang magsasaka na hinahayaan na lang na mabulok ito. Yung presyo naman ng ilang gulay Tagalog at gulay Baguio ay depende po sa supply. Mayroong bumaba at mayroon din naman tumaas ang presyo. Naglalaro sa 180 pesos hanggang 200 pesos per kilo ang presyo ng red at green bell pepper na galing sa Baguio sa Bagsakan ng gulay sa Balintawak, Quezon City. Mas mura ng kaunti yung red bell pepper na galing sa Nueva Vizcaya na mabibili sa 160 pesos per kilo. Kaya si Mercy na may pwesto sa Talipapa sa Barangay Cruz na Ligas ito ang binili para may budget pa para sa ibang gulay. Pag bumibili yung tao, itutubuan lang namin ng 30 pesos or 40 pesos. Kasi mahirap ang buhay ngayon, di ba? Kahit konti lang tubo. Sa nakalipas na 2 linggo, 3 linggo, same pa rin yung presyo.
Siyempre, tumataas yung presyo gawa ng tracking, kargador, binabayaran yung mga tao. Malayo ang sitwasyon sa San Ildefonso, Ilocos Sur, kung saan pahinog pa lang ang mga bunga, palugi na ang presyo ng bell pepper. 50 pesos kada kilo ang farm gate price. Sa ilang taniman naman sa San Vicente, pinabayaan na ng mga magsasaka na mabulok ang mga bunga. Ang ilan 10 pesos hanggang 20 pesos na lang ang bentahan para raw mapakinabangan ng ani. May ilang gulay bagyo naman na hindi gumalaw ang presyo, tulad ng carrots na 85 pesos per kilo, repolyo na 45 pesos per kilo, habang ang pechay ay 50 pesos per kilo. Bumaba ang presyo ng sayote na 30 pesos per kilo ngayon mula sa 45 pesos noong nakaraang linggo. Tumaas naman ang presyo ng patatas na 100 pesos per kilo na mula sa 90 pesos. Sa gulay Tagalog, murang-mura ang presyo ng talong na 35 pesos per kilo mula sa 40 pesos noong nakaraang linggo. Taas-baba naman ang presyo ng sitaw sa mga nagdaang araw na 80 pesos ang 5 tali ngayon. Ang ampalaya 70 pesos per kilo. Marami ang supply. Ang tayo makita nyo, datingan yung supply ng talong. Sitaw, kukonti. Ganun ang kalakaran, pag kukonti, mamamahal. Susan, sa mga bagsakan ng gulay tulad na lamang kung nasaan ako ngayon, kapag ganitong oras ay mas mababa na po talaga yung presyo dahil paparating na yung panibagong supply nila. Karaniwan daw kasi talaga pag hating gabi, marami yung mga nagtutungo dito na bumibili rin ng mga gulay na ibebenta nila sa iba pang mga palengke at talipapa. Yan muna ilitas mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Sa kalsada natulog ang ilang nasunugan sa Santa Cruz, Maynila kahapon. Kumustahin na natin ang kanilang sitwasyon sa unang balita live ni Jomer Apresto. Jomer! Maris, nandito tayo ngayon sa bahagi ng T. Alonso sa Santa Cruz, Maynila. Ito ang nagsisilbing evacuation site na mahigit 400 residente na nasunugan kahapon. Sa maliit na tent na ito, nagsisiksikan ng pamilya ng 47 anyos na si Alma Pagalilawan. Kabilang sila sa mahigit 100 pamilya na nawalan ng tirahan dahil sa sunog kahapon na umabot sa ikatlong alarma. Aniya, nakikipagkwentuhan daw siya sa mga kapitbahay kahapon na bigla na lang magkasunog sa katabing bahay. Malaki na po yung apoy. So wala kami madadanan sa may dulo. Bali ang ginawa namin, yung dingding namin ng bahay namin, binaklas na lang, pinagsisipan ng asawa ng anak ko. Tapos doon na rin po namin dinaan yung bata. May sugat po siya dito sa tiyan nga, nagalosan siya. Halos lahat ng residente dito walang gamit na naisalba dahil karamihan sa kanila ay nasa trabaho o di kaya nasa paaralan. Problema rin dito ang supply ng kuryente. Dahil sa init, ang grupong ito tumambay na lang sa gitna ng kalsada. May ilan naman na naglatag ng banig at sa mismong kalsada na natulog. Batay sa datos ng Manila Department of Social Welfare, umabot sa 79 na bahay ang tinupok ng apoy. 61 rito ang tuluyang nasira at 18 naman ang bahagyang napinsala. Hanggang sa ngayon ay patuloy pang investigasyon ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan ng apoy. Samantala, Maris, para sa mga nais magpaabot ng tulong, pwede kayong magtungo sa mismong barangay hall ng Barangay 330 na matatagpuan sa kanto ng Fugoso at T. Alonso. Pinakailangan dito ay mga damit, pagkain, tubig at mga hygiene kit. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Natukoy na ng mga otoridad ang ilan sa mga peking e-travel websites na naniningil ng bayad para sa e-travel pass. Iniimbestigahan kung mga Pinoy o banyaga ang nasa likod nito. At may unang balita si Salima Refran. 8 fake e-travel websites na ang natukoy at iniimbestigahan ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Kasunod ito ng babala ng Bureau of Immigration laban sa mga peking e-travel websites na nambibiktima at pinipirahan ang mga pasaherong papasok ng Pilipinas. Ang SISTE, nagkukunwari ang mga ito na opisyal na e-travel website ng pamahalaan at naniningil ng mula 3 hanggang mahigit 5,000 piso.
Iba't iba po yung presyo, as much as $100 ang sinisingil po nitong mga e-travel websites na to. Kinukuha po ang information ng mga individual na nagsusulat dito. Inaalam na kung mga Pinoy rin o mga banyaga ang nasa likod ng mga ito. Sila ay nakabase sa labas ng bansa. One is in Spain. We're doing efforts to block them para hindi na makadali ng mga inbound Philippines. Our objective now is to make a formal complaint doon sa platforms where they are hosted. Kasi meron din silang self-regulation. If it violates the law of a particular destination, pwede nilang cancelin ang account nung nag-apply. Ang eTravel.gov.ph o Philippine Travel Information System ay binuo para maging iisa na lang ang sinusulatan ng lahat ng papasok ng Pilipinas. Mula sa Immigration Arrival Card, Customs Declaration hanggang sa Bureau of Quarantine Health Declaration. Isa ito dun sa mga peking e-travel website na nagbabala yung Bureau of Immigration. Hihingan ka dito ng mga sensitibong impormasyon tulad ng iyong buong pangalan, birthday, pati passport number. At sa website na ito rin, sisingilin ka ng $52 o halos 3,000 piso para sana sa e-travel pass na wala naman talagang bayad. Ang e-travel po ay libre. Libre po ito sa government website. Kung nakita po nila na sinisingil po sila ng mga websites na ito, ay magduda na po tayo. Mas nakababahala para sa gobyerno ang pangungulekta ng mga website na ito ng sensitibong impormasyon ng mga pasahero. Ang iba, humihingi pa nga ng selfie o litrato. Mga impormasyong maaari pang gamitin sa iba pang scam o identity theft. Pumunta sila sa official website. Wag lang yung porque na tinype mo kay Google Search, yung unang lumabas, yun na yun. Dapat sa official website, titingnan din nila ang domain name ng saan sila nagko-connect. Dapat lagi may .gov.ph. Para sa mga sumbong patungkol sa mga peking e-travel websites at iba pang cybercrimes, maaaring tumawag sa CICC. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture na imbes pera, bigas na lang ibigay na ayuda sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. May unang balita si Bernadette Reyes. Sige pa rin sa pagkayod si Jerry kahit tumatanggap ng ayuda mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ang cash na natatanggap, kailangan pa rin daw niyang dagdagan. Paano pa kung palitan niya ng bigas na lang, gaya ng iminungkahi raw sa isang pulong para maibsan daw ang inflation sa bigas? Ayon sa Department of Agriculture, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan pa ito. We're giving them money. And unfortunately, because that is not rice, they're going to buy rice in the market price. And that put pressure and inflationary in the market. Mas maganda yung pera po kasi para sa mga bata rin po yung makabili ka ng mga uniform, sapatos, saka yung mga yung mga baon din po nila. Kung halimbawa kung bigas, magkano naman darating sa amin yun? Saka marami pang proseso po yun bago namin makuha. Logistically, siyempre, the very reason kung bakit cash na po yan, naka-cash card, para sa convenience na po ng ating mga beneficiaries. But then kung ito po yung rice, well, in the absence po kung sabihin na natin, ito may ipatutupad, kailangan natin ng guidelines, yun siguro po yung makikita natin na problema. But then kami po, once approved po ng National Advisory Council, we will implement po yan. Habang pinag-aaralan ng posibilidad na bigas sa ipamahagi sa mga beneficiaries ng 4Ps sa halip na pera, pinag-aaralan din daw ngayon ng DSWD ang posibilidad na magbigay rin ng ayuda sa mga tinatawag na near poor. Near poor yung mga hindi nasakop ng 4Ps pero nagkukulang ang kita lalo pag nagmahal ang bilihin. Para sa kanila ang AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program na pinaglaanan ng 26 billion pesos pero wala pang guidelines sa pagpapatupad. Paglilinaw ng DSWD, hindi pa nagagamit ang pondo at hindi sila ang humiling nito. Pero sila ang implementing agency kaya kailangan daw nilang ipatupad ito. Ito naman po yung aming assurance.
na yan hindi magagamit sa kahit anong inisyatibo. Dahil it is only the DSWD who can identify kung sino man yung karapat-dapat na benepisyaryo. Ibig sabihin, hindi magagamit sa iba tulad ng pangako umanong pabuya sa mga pipirma sa People's Initiative na pinangangambahan ng Senado. Yan din ang giit ng Kamara matapos akusahang isiningit lang ang pondo sa Bicameral Conference Committee, sabay giit na pirmado ng mga senador ang budget kung saan nakapaloob ang pondo. Pero giit ni Senadora Amy Marcos, e-signature ang kanyang pirma sa Bicam report ng budget na naglalaman ng naturang pondo. Kinukuha yung aming mga e-signature, tapos sila nang naglalapat dun sa final version na hindi kami dapat makialam daw sa mga house insertion. Sabi naman ni Senadora Risa Hontiveros, ang mga senador, I suppose like other legislators, again, may presumption of regularity kami. At ngayon na nahuli namin na, ops, bakit may ganyan? Kung sinubukang gamitin or binalak gamitin para sa PI, the Senate will not stand for that. ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Samantala, tuloy sa paglipad ang Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival Best Picture na Firefly. Matapos ang successful screening sa Hollywood, mapapanood na rin ang obra ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa iba pang states sa Amerika. Simula yan bukas. Showing din ang Firefly sa FDCP Cinematheque Center sa iba't ibang lugar sa bansa hanggang bukas. At soon, magkakaroon ng Asia Tour ang Firefly at ipapalabas sa isang streaming platform. Sa isang press conference kahapon, present ang Firefly team. Naroon si Best Supporting Actress Alessandra De Rossi, Best Director Zeg Dulay at Best Screenplay winner na si GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Angeli Atienza. Dumalo rin sa GMA Pictures Senior Vice President and First Vice President for GMA Public Affairs, Nessa Valdelion. Sabi ng cast at production team, maihahalin tulad ang journey ng Firefly sa adventure ng bidang si Ton. Very universal naman kasi yung message ng Firefly. I'm happy na it's going abroad kasi it deserves siya makita ng lahat. Nagsimula siya sa kokonti lang yung sinihan, dumami yung sinihan, tapos nanalo siya, tapos pinanood siya ng maraming tao. Sobra-sobra na yon. Hindi pa tapos yung pagpunta sa isla ng mga alitap-tap kasi mapapanood pa siya sa US, itutour pa natin siya around Asia. So abangan po nila kung saan pwedeng mapanood yung Firefly. Broken-hearted na nga, papasok pa sa trabaho? Mahirap nga naman yan. Kaya naman isinusulong ng isang kongresista na magkaroon ng heartbreak leave. Ano kaya ang tingin dyan ng ating mga kapuso? Alamin na natin sa Street Hirit ni Bam Alegre. Bam, good morning! Maris, good morning! Heartbreak leave para daw yan sa mga gusto nang bumitaw dahil ayaw na ng puso. At pero tinanong natin yung ilan nating mga kapuso kung ano ba yung pananaw nila rito. Narito ang Street Hirit. Kapag may pinagdadaan ng breakup, madali nga namang madistract. Kaya ayon sa isang mambabatas sa tulong ng House Bill 9931, bigyan ng heartbreak leave ang mga empleyado. Unpaid leave pero bibigyan konsiderasyon at space ang isang empleyado kung may pinagdadaanan. Sa panukalang batas may mga bracket Kung 25 years old pababa, isang heartbreak leave kada taon. Kung 25 to 35 years old, 2 heartbreak leave sa isang taon. At kung 36 years old pataas, 3 heartbreak leave kada taon. Ba't naman kaya mas marami pag mas matanda? Ayon sa may akda ng panukala na si Cagayan de Oro Representative Lord Dansuan, mas matagal ang leave sa mas nakatatanda dahil saan niya ay mas komplikadong sitwasyon sa pamilya. Kung si Lynn Era ang tatanungin, may sense ang heartbreak leave dahil iba't iba tayo ng paraan ng pagproseso para sa ating mental health. Pwede din naman po. Since hindi naman po kasi tayo lahat para-pareho ng para mag-cope up sa pagiging broken po. Meron po kasing iba na parang sobrang dinadamdam nila. So parang kailangan po nila ng break para makapag-isip ng maayos or para po tanggapin yung mga bagay-bagay. Yun nga lang, di pwedeng dayain. Kailangan mo ng signed statement sa kumpanya na nakipag-break ka sa loob ng 30 araw. Hindi kaya malaman to ng mga marites pagbalik mo sa trabaho?
Siguro sa pamilya, ganun. Pero sa pagdating sa, siguro sa pag-ibig, parang ano na po eh. Parang hindi siya ano eh. Pero pag sa pamilya pwede, pero pag sa usapang pag-ibig po, parang ano na yun po eh. Parang sayo lang yun po yun eh. Pero bakit nga naman tututok sa heartbreak kung baka naman merong naghihintay na the one para sa'yo? Ganyang bagay, siyempre personal yan eh. Bakit i-declare mo pa yung broken hearted ka o ano man? Di, lalo nakakaya sa mga tao, di ba? Ang importante, kung na-break ka, pwede ka maghanap ng iba kung may magmamahal pa naman. Hindi pa naman na end of the world, di ba? Tama. Konting buwelo and then... Siyempre, baka makakita ka ng perfect match, di ba? Kasama rin sa panukala ang pagbibigay mandato sa Department of Labor and Employment at Civil Service Commission, katuwang ang mental health professionals, na mag-develop ng evidence-based resources na makatutulong sa emotional well-being ng mga empleyado. So Maris, kasama rin dito sa panukalang batas yung pagbibigay access sa mga empleyado dito sa mga resources nga sa mental health. Itong Street Hirit mula rito sa Maynila, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.